Mga kababayan, panoorin natin ang ginawang pagdinig kahapon sa Senado kung saan binanatan nitong si Senator Rodante Marcoleta itong si dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boying Remulla dahil sa kanyang katagang Bendalo. Sabi ni Marcoleta, paano maniniwala ang taong bayan dito kay SOJ o kay Ombudsman Boying Remulla kung siya mismo ay bumabaluktot sa batas. Kasi ako naman kasi, I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he is following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. Eto, panoorin po natin ang naging pagtatalo kahapon sa Senado kung paano binanatan ni Marcoleta itong si Boying Remulla. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong may issuean na warrants of arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Ito ang inusisa ni Senador Rodante Marcoleta kay Ombudsman Crispin Remulla sa plenary debates ng Senado para sa budget ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na maaring sa December 15 ay mag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Pinangalanan pa ni Remulla ang mga kasama sa maaaring ma-issuehan ng arrest warrant kabilang na sina Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he is following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. Just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung in-explain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Direkta rin namang sumagot si Remulla sa media kaugnay ng issue. Kasi ako naman kasi, I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Pinuna din ni Senador Marcoleta ang malalaking confidential funds ng Ombudsman, kung saan mula sa nasa 168 million pesos na confidential funds noong 2024, naging 1.5 billion pesos ang inilaan para rito noong 2025. Hindi ko po masakyan, from 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasa ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag. Muli nagpapasalamat po kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po ito ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman klaruhin yung kanyang mga nasabi. At wala hong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang
klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. Dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the Ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex sed lex. Yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana to what extent can you bend the law that can still be acceptable? Hindi po pwede yun. Dura lex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga, na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance ho ng ating bagong ombudsman dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program, and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program. Nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan eh. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. That's why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang isyong ito. We cannot bend the law. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw, meron pong may issuean na warrants of arrest. Na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, bago po naging ombudsman ang aking kaibigan, siya po ay
Magkaibigan naman tayong dalawa. Ikaw naman, dinideny mo yata eh. Yun nga sinasabi ko, kaibigan pala kayo. Yun nga sinasabi ko. Narinig niyo yata ako, Senator Marcoleta. Bago po siya naging ombudsman, Mr. President, siya po ay kalihim po ng ating Department of Justice. Mr. President, wala bang, yung ba pangyayaring yun ay, is there something much to be desired in the entire process, Mr. President? Parang ang nangyari, nakagawa ng gano'n yung overall ombudsman nang hindi naman maliwanag what is the visible public service na pwedeng nakamit ng ating mamamayan doon sa ginawa niyang pagpapalit ng office order. Hindi kaya lang ginawa yon para mapagbigyan ang aplikasyon ng aking kaibigan at makakuha siya ng clearance upang sa ganon eventually he will be included in the shortlist to be submitted to the office of the President, makasama sa pagpipilian bilang ombudsman. Yun po yung aking gustong malaman, Mr. President.